The fear of the Lord. So ito po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang banal na pagtatakot po sa Diyos. Ang mga propeta noong una, kanila po nakita, ipinakita at pinahalag sa kanila ng Panginoon. Ang isang pangatain at isang katotohanan. That the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Na ang buong mundo ay mapupuno ng kaalaman ng kanyang kaluwalhatian kung paano nababalot ang mundo ng tubig. So sa naranasan po ng ating bayan, ng mga daming pag-ulan at baha. So sabi nga ng naitungkol sa ating almost 80% of the earth is water. Magagano din po ang ating physical na katawan, 80% of our body is water. So, at unang panahon, ginamit ng Diyos ang tubig, ang ulan, ang pagbaha, upang ipakita ang kanyang layunin at ang kanyang kalooban. So, bakit po natin napili si Moses? Makikita po natin, ito po ang ating teksto, ang nangyari sa kanila, doon po sa lumang tipan. So the knowledge of the glory of the Lord shall fill the earth as the waters cover the sea. Nakakatawa ba ang baha na ating pong napanood o naranasan? Opo. But dear brothers and sisters, tayo po sa mga panahon nito, let us keep our eyes on Jesus. Tingnan natin ang isa pang lalaki ng Panginoon. That it is the will of God that the earth shall be filled with the knowledge of His glory as the waters cover the sea. Kung paano ang mundo ay nababalo ng tubig, darating ang panahon na ang mundo din ay mapupuno ng kaalaman ng kanyang kaluwalhatian. The earth shall be filled with the knowledge of His glory. Amen? So isa po yan sa ating pong pag-aaralan. Paano po ang mga unang halimbawa para dito? Noon pa mga una ay sige, worship team, akit kayo. So noon pa mga una ay inihanda na ng Diyos ang kasaysayan. To this end, that the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. Opo, sa pisikal, sa ating kapaligiran, ang ating nararanasan na ito at yung mga po ay nasusulat. Ang mga kapighatian. Ngunit sa kabilang banda ay ang lalong ng Diyos. That the earth shall be filled with the knowledge of His glory. Sa simple pong salita, ang Diyos ay maluluwalhati. At ang ating pong Biblia, ang salita ng Diyos, ay maliwanag po itinuturo that the fear of the Lord is the beginning. Ang umpisang hakbang ay ang pagtatakot o banal na pagtatakot sa Diyos. It is the starting place of having intimacy with God, na isang malapit na pagkakilala sa Diyos. Una po ito, God wants to dwell in us and walk among us. Noong una, nilalang ng Diyos si Adam, si Eva, and in the fullness of the day, naroon ng Diyos. Nagkupentuhan sila na sa gitna ng hardin. Dinala kaya ni Jesus si Adan sa tuktok ng Mount Everest. Itinuro kaya ng Jesus sa kanya yung kagandahan ng mga karagatan. Sumakay kaya nila doon sa malaking bukay. Hindi po na sila ang mga bagay na ito. But one thing is sure, in the fullness of the day, there was Adam and there was God talking to each other face to face. Maraming lang po ng Panginoon ang binigyan niya ng pangalan, ang lahat ng mga hari.
Binigyan Panginoon ni Adan ang mga elepante at ng mga hayop. Yung such a fellowship, like a father and a son, between the Creator and His creature. But alam na po namin ang nangyari sa ating alam. And so, God wants to dwell in us. Nais niyang manahan sa atin. Noong panahon yun sa Genesis, God did not dwell in Adam. But now God wants to dwell in us and walk among us. Kanina po sa ating pagsamba, alam na ba ang presensya ng Panginoon? It's God walking among us in the midst of our presence. Why? Because you are the temple of the living God. Ano kung nadalaman mo kapag pumasok na kayo sa gate at nandito na sa sanctuary nito? There is such the presence of God. There is such gratefulness sa kamangha-manghang gawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang iglesia, sa pamagitan ng bawat isa po sa atin. Ito ay sa physical, lumakas na ng ulan sa labas, yung sensyo inside. We can worship. Here we have peace in our hearts. And you are much glorious, much beautiful than this temple. Di pa po tapos ito, physically. But you are much beautiful in the sight of God. Nasusulat nga po sa Salmo, sa mga awit, that praise looks good on you. Na kapag tayo nagpupuri, sumasamba, umaawit sa Diyos, you look so beautiful before God. Praise looks good on you. Because we are the temple of the living God. Nais ng Diyos na sa atin ay makasumpong sa atin ng kapalitangan. So doon, papaano mo ang Diyos ay maaaring tumira namin sa atin? Una po, do not be unequally yoked together with unbelievers. Huwag makipamalok sa mga hindi mananampalataya. Hindi po ibig sabihin ito ay sila'y ating iwasan, islabin, huwag kausapin. Hindi po. Ang ibig sabihin nito ay makipamatok. Ibig sabihin po ng pamatok, dahil po sa bansang Israel, yung po pag nag-aaral po, di po ba mayroong pamatok dito ang mga kalabaw? Sa kanilang bansa ay maaaring sabay ang dalawang kalabaw na nag-aaral. So dayo o yung pamatok po dito ay dalawa, magkasabay sila. So sabay na nag-aaral ang dalawang kalabaw. Maanan po, nakatama kasi nito mo eh. So, kung dalawa dapat ang saan pupunta sabay sila. So ito po ibig sabihin, na do not be unequally yoked together with unbelievers. Ito po ay tumutukoy din po when it comes sa love life. Tama mga kabataan? Love life? Love life. Do not be unequally yoked with unbelievers. Bakit po? Hindi pwede kasi nandito ang utak ko bilang mananampalataya at siya ay sa kabilang landas, masasaktan kayong dalawa. Pareho kayo masasaktan. Either yung isa ang kasama o yung isa upang magpatuloy sila. Ikalawa, what fellowship has light with darkness? Maaari bang magsama ang dilim at ang liwanag? Kapag dumating ang liwanag, ano pong nawawala? Ang kadiliman. And what agreement is the temple of God with idols? Maaari bang sa sanctuary ito ay magdagay tayo ng mga rebulto? Karumadunan. So, hindi mo maaari. Pagkat ang sabi ng Diyos, muli po 2 Corinthians 6, from verses 14 to 16, I will dwell in them and walk among them. Dahil po natin ang Diyos ay manalang sa atin at lumakad ang kasama natin. I will be their God and they shall be my
Itong pangako ng Diyos, I will dwell in them. Ako'y mananahan sa kanila. Ako'y lalakad ang kasama mo. Ako yung magiging Diyos at kayo ay aking magiging bayan. So, pag ito ay maging katuparan sa akin, ano ba una? Do not be unequal yung modelo, huwag makikamatok sa mga mananampalataya. Ikalawa, because love and godliness, idol and the temple of God had no agreement with each other. Because God wants to dwell in us and walk among us. So, ang tinutukoy po dito ng Diyos ay hindi lang siya manahan. He's not just talking about dwelling in our house, but faith, pananampalataya. But walking among us, in His glory. In His glory. Nung po si Abraham, his descendants were in captivity, minsan napanood natin kanina. When the Israelites were slaves in Egypt, God raised up Moses. God raised up Moses. Ngunit kung ma-interview lang sana natin si Moses sa kanakong paningin, siya ay binaba ng Diyos. Pagkat bilang pa lang niya, ay his life was already in danger. Kinailangan siyang itago ng kanyang ina. Pagkat nagkaroon ng malawakang batas doon sa Ehipto, ipapatay ang lahat ng mga batang lalaki 2 taon pababa. So walang dapat si Moses, nakaedad na, wala siyang batchmate. Ano po? Tama? Namatay yung kanyang mga kasabayan. Siya'y naitago. And it is the hand of God. God raised him up. In God's eyes, He preserved and He would raise up Moses. But the experience of Moses ay parang nilalo siya sa kanyang sambahayan. He grew up dito sa siya'y naging angkon ng prinsesa ng Paraon. At nung growing up as the prince of Egypt, he became a vagabond. Siya po ay naglayag, siya'y nakapatay. Bilang pagtatanggol sa kanyang kalahit. At ang isang prinsipe na lumaki sa karaglaan, kagandahan ng palasyo ng Ehipto, kapag siya ay dumadaan ng likod, bahagdang din ang the prince. Ngayon, siya isang hamak na pastor na nakikitira kina Jethro. At siya yung mamutupan na rin. Naamoy niyo na po yung mga kapin. Kung may ano na kayo, pwede, may pastor. Ganyan nga, silang kasama. But in the eyes of God, He was being raised up to deliver the people of God out of the Egyptian bondage. At ang paglaya po ng Israel palabas ng Egypt, ito po ay tipo, ito po ay anino, ito ay nagtuturo doon sa ating panahon ngayon na kung paano tayo ay palalain ng Diyos mula sa pagkalipin, palalain ng Diyos mula po sa slavery, palalain ng Diyos. Moses is the type of Jesus Christ. At ang slave dumaan doon sa tuyong lupa ng nahawin po yung pulang dagat ay symbolism po ng water baptism. So, yung nangyari po na Moses and Israel was a type of our being born again. Nagaling tayo ng Diyos sa isang kalayaan. Isang coming out of the world into freedom. Yan po ang ibig sabihin ng church. Mula sa salitang ecclesia, called out,
tinawag palabas. Yan ang ibig sabihin ng iglesia. Tayo lahat ay tinawag palabas. Tinawag palabas sa kabunduhan, sa kasalanan. Ano kung sabi ni Pedro? Into His marvelous light. Ano kung sabi ng Hebreo? You have not come to a desert mountain, but you have come before the living God. The destination of Moses to the Israelites. Alam niyo po ang destinasyon ni na Moses at ng mga tinatayang 6 na milyong mga Israelita? Gusto niyo pong magpastor ng 6 milyon na pastor ng 6 milyon. 6 milyon. May kapatid po akong nagapin, mega church. Talaga po mega, dahil sa isang Sunday, 6 na service. Kung nakapag-atin po ako minsan, dito, pusus na pusus. Doon po, alam mo, although very organized, I didn't. Pero, nagtaka ako. Tapos na. Opo kasi, nandito kayo ako next time. Parang sige. Natapos na ba? So, nakaprograma lahat. So, wala po akong negative kung ano doon. Pero, bakit ko ba nabanggit yun? Pag mais natin yung marami, ano? Tama? Naging ano kaya tayo dito? 1,000. Hindi na tayo kasya. Diba, nag-pray tayo. Bawat bakante upuan. Tayo punuin ito. Magalang na po yan. And Moses pastored 6 million people. Kaya mga alam niyo po sa ating second training, puro tayo training, ano po? Hello, po. Hindi po masasayo ang lahat natin. Young people, ano? Kasama kayo na, August 20. Dahil ba naisituro ang ating mga pastor, bukod sa knowledge, how to pray with the Bible, evangelize, ang pinaka-importante na attitude of the heart. Loyalty, being one with the vision, touching the vision. Ganun din po yung how to undergird, parang supportahan ang ating mga pastor. Hindi ko naitong ni Moses walang self-training doon. So ano pong pinupunta natin? The destination was not the promised land. Do you agree? Ano siya lang kung nag-agree? Anong sinabi ni Moses sa Exodus 5:1? Let my people go, that they might worship God in the wilderness. Yun ang sabi ng Panginoon kay Moses. That was the instruction of God to Moses. Let my people go, that they might worship me in the wilderness. Because in Egypt, as slaves, they could not worship God. You can never worship God in Egypt. Kailangan po nila, they have to be delivered out. It seemed impossible to go out of Egypt. They were in bondage. Pag naalala ko po, nakikita sa picture yung mga great pyramid, yung mga Giza temple na yan. Ano po naalala ko? Hindi kaya yung mga Hebrews, mga Israelita, ang nagkakaslangin para ito ay maging maaari. So mula sa kanilang buhay, pawis, dugo, now those were great wonders of the ancient world. So to be delivered out of Egypt, God raised up one man. Ano po kaya ang mangyari if Moses brings them out of Egypt straight into the promised land? Sabi po sa
of idolatry. Kung agad kung silang dinalas sa lupang pangako, dadalhin din nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan from Egypt doon sa lupang pangako o sa Kanaan. Sa ating panahon, lalo na po sa mga krusada, sa mga evangelistic crusade, naihahalal o nabibigyan din po kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin rather than who He is. Ano po mangyari if you give so much emphasis on what Jesus has done rather than who really Jesus is? Tutukod ka dahil sa ginawa para sa iyo ni Jesus. Parang isang babae na magpapakasal dahil ang lalaking kanyang tatanggapin ay maraming pera. O kita siya sa pagkakautang ng kanyang angka ng kanyang magulang. Rather than marrying the man because of who he is and because of that, nakuha po natin. So, ikumpara po natin, ang mga Israelita, sila po yung nabuso sa Egypt. They lived in the world houses. They ate the worst food. They wore the worst clothes. And they worked to build an inheritance for other people. Ano bang kanilang pinagpaguran for 400 years ay hindi para sa kanila at sa kanilang mga anak. Ito ay para sa Paraon. All for Egypt. Pero nang sila'y malalaman ng Diyos, anong kanilang maraming sinasabi? Hindi ba maganda pa dati na nasa Egypt tayo? Wouldn't it have been better if we go back to Egypt? Ano ba? Makakatay ba tayo dito sa ilang? At minsan, sabi nila, let's raise up a little and go back to Egypt. Tama po? Nakailan po silang reklamo. Nung umpisa pa lang po yun, 10 reklamo. Kung titingnan nyo, they stayed 40 years pa ito people. So yung isa pa lang reklamo, pass po, 4 years. So ang reklamo pala ay mabigat ang kasalanan sa Diyos. Si Moses, he was also in Egypt, but he was raised up as a grandson of the Pharaoh. He lived in the most beautiful house. He ate the best food. He wore the best clothes. He had everything a man could want. The best education and training. Subalit, nang siya ay ilabas din ng Diyos sa Egypt, minsan, narinig ba siya magsabi o nabasa na bumi pa sa Egypt? Babalik na lang kaya ako, I want to go back. Sinabi mo kayo? No. Eh bakit hindi na nabili, hindi na niya hinana, o hindi niya nasambit, na siya sana ay magbalik sa Egypt? Na the best and the most comfortable life back in Egypt. This is the answer. Ano po pagkaiba ng mga Israelita at Moses? Moses had one encounter with God. Doon sa bundok Sinai. Nalala natin ba yung bush? He saw God. He experienced the presence of God. He heard the voice of God. It's just one encounter. And all of Egypt had been taken out of his house. And he never longed for Egypt because it never came out of his mouth.
And he became a faithful servant of God. Never will you hear from Moses or you spoke. Itagang mga tao ng Lord ang pinagpalit ko sa pagka-prinsipe sa Egypt. Araw-gabi, ako man natutuloy yung mga naka-encounter ng mga kamaraglan. Already, sabi ng Proverbs, another wife is like a drip of water in the middle of the night. Maririnig mo, no? Walang tigil, tumutuloy sa lipo. 6 million na mga kata na reklamo for 40 years. But God wanted to come with God change his life. Israel had their chance, but they did not want it. Kung paano ang Diyos ay nagparanas kay Moses, nais ng Diyos na magparanas sa Israel. But Israel, the people, did not want it. Isinara nila ang kanilang tutuan. We have one chance in the lifetime to have an encounter with God. Let's look at the encounter of Sinai. So Moses led the Israelites from Egypt to Sinai. Saan po dinala ni Moses ang mga Israelita from Egypt? Sa bundok Sinai. So yung Red Sea, ito po ay nahati, doon sila dumaan, straight to Mount Sinai. Because it's the place where Moses met with God before. Hindi ba nakakain ka halimbawa ng masarap na pagkain? Alam mo doon sa pagkamasala. Hindi mo makalimutan doon sa green. Diba pag-aanyaya ngayon? Ay, alam mo dyan, ang sarap ng ismadya. The best road. So si Moses, yada ang encounter ni God sa Sinai, doon nga, dinala ang mga Israelita. So si Moses, he went up to God, umakyat siya doon sa bundok, tinawag siya ng Diyos, at sabi ng Lord sa Exodus 19:13, you shall say to the house of Jacob and tell the children of Israel. So the message was not just for Moses, it was for all the children of Israel. So at Mount Sinai again, God talked to Moses and gave him instruction and gave him the message for all Israel. Ano po ang mensahe? Nakita mo, you have seen what I did in Egypt. And what I did to the Egyptians, even to the Pharaoh. And how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Ano pahayag ng Lord? Inilabas ko kayo sa Egypto upang dalhin kayo sa akin. Exodus 19:4. Upang dalhin kayo sa akin. I bore you on eagle's wings. I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Ang pagtingin ng Diyos ay tila malabong pakpak ng agila. Alam niyo yung wingspan ko ng agila na haba, malaki. Pag yan talaga ang tumukok sa kanya kung mga iglet, sa kanyang mga sit-in, ay talaga naman, dahil pagulok mo sila na agila. Kahit anong lakas ng hangin at ulan, very secure mo sila. Sa gitna po, ng mainit at malagay na pakpak ng Mother River. That's how God wanted Israel to feel and to know. I brought you to myself. So God delivered us from the world. Niligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa mundo for one reason, to bring us to Himself. Ulitin ko po, upang tayo, we have been born again, God saved us to bring us to Himself. Upang tayo ay dalhin sa Kanyang sarili. Hindi sa church, although church is a means and a ministry, a gathering,
to bring us to Himself. Naunawaan ko na, tingin ko, na tayo ay iligtas ng Diyos para sa Kanyang sarili. So we can bear each other's attitude. Hindi naman ako niligtas para dahil sa church at awarin mo ang mga kapatid. O unahin mo ang pagkakamali ng bawat isa. Ganyan ba ang mga Christian? Ganyan ba ang church? Hindi po. Kung maunawaan natin na tayo niligtas ng Diyos para sa Kanyang sarili. O kaya naman, ano ba yan? Wala nang nabuno yun ako. Hindi na tumigil ang pagsubok. Lalong dumami ang problema. But, subalit dapat kung atin po itong naunawaan at ating nalalaman, iniligtas tayo para sa Diyos. You belong to Jesus. So God wants us to have intimacy with Him. That's the whole reason why we were created. And for His pleasure, we were created. Bakit tayo po sana? Huwag na lang. Ipapulitan ng atin. And for that pleasure, they were created. God was holy, holy. Everything was created for the pleasure of God. Nilagay ng Diyos si Agan sa bundok. Hindi po. Sa dagat para mag-swimming. Hindi. He was placed in the garden. Sino po yung gusto ng bahay may dati? Pamiling po kahit maliit ang bahay pero may garden. Pag-isip mo, naano mo yung damo. Ano po? May mga bulaklak, may puno. Ang sarap po, no? So, man was placed in the garden. Hindi nag-garden wedding. Gusto rin po yan. Bakit? Because God wants to have intimacy with Adam and Eve. God wants a beautiful surrounding. That's why man was created and he was placed in the garden. So, balik tayo kay Moses. The Lord said to Moses, go to the people, consecrate them today. So, ito po yung instruction ng Diyos kay Moses doon sa Bundok Sinai. Consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes. Exodus 19, verse 10. So, pinabalik ng Diyos si Moses, consecrate. Ibig sabihin, sila ay maging banal. Sa Deuteronomy mo, detalyado pong instruction, linisin ang kampo. Yung mga siya, dapat nasa labas ng kampo. Maghugang, maglabas ng mga damit, everything should be clean in the camp. This is a prophetic scripture. Today and tomorrow. Consecrate them. Today and tomorrow. Maglinis kayo. Ngayon at bukas. So 2 days of cleansing, of cleaning in the camp. Let them wash their clothes. 2 days to clean up the camp. Ano po ang prophetic sa ating panahon? A day the Lord is 1,000 years. 1,000 years is a day. Ito'y tinuran din Pedro. Na sa atin ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Diyos. So God is saying that for the last 2,000 years, He wanted us to consecrate ourselves in preparation for His coming glory. The church now ay alas 2,000 taon na. From the days of the apostles, from the day that Jesus had been resurrected from the dead. At sa ating panahon na almost 2,000 years, tayo ay binabanal ng Lord. God is cleansing, preparing His bride, His church, the body of Christ. To consecrate, ibig sabihin no, God delivered us. Now it's our responsibility to get the word out of us. So ang Diyos, tayo pinalaya mula sa mundo. Ano pong ating
for the world out of us. Hindi ba ang Diyos ba ang naglinis ng kampo? Ito, responsibility ng Israel. So it is our responsibility to consecrate ourselves, to get the world out of us, to wash our clothes, na tayo po ay malinis, our garment of flesh and of the spirit. And God said, and let them be ready for the third day. For on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of all the people. So bago dumating ang Diyos at sabi niya, maglinis kayo dalawang araw sa kampo, consecrate yourselves, wash your clothes, because on the third day I will come down, I will meet with Israel. So yung 2,000 taon ng church age, ano po kapuntahan? We will live with God. He is coming back. He will come in His glory, in the fullness of His glory. So tayo kailangan maghanda. The children of Israel were excited. Ay, darating na sila Pagkol. Paglinis tayo. O yung may assignment kang kamo, dali na lang. Excited ang lahat. So Israel were excited. They wanted God to come. Darating ang Diyos. Wow! First time. Paano ba ang how will God move? Ang tayo mag-share na. Ano kayo sasabihin na? Siya na naghawin ng ulang dagat. Siya na nagligtas sa akin sa Goshen. But in the third day, when God came down on the mountain, the people witnessed, ano po? Kumulog, umidlat, the sound of the trumpet. The mountain was smoking. Ang laki ng bundok Sinai. Napuno ito ng apoy. Parang bulkan. Ano? Natakot sila. They trembled. They stood afar off. Exodus 20:18. So when God came down, they could not handle the presence of His glory. Lumayo sila. They experienced the most powerful miracles that any nation could not have experienced. Sila lang as the nation ang nakaranas ng mga himala ng Panginoon. But they ran away from the presence of God. They love the atmosphere of miracles, but they could not handle His glory. They rejoiced with the deliverance of God. But when God Himself came down, they were afraid. They hid their faces. They trembled in fear. Alam niyo po, we can hide sin in the presence or atmosphere of miracle. Kapag nandiyan ang presensya ng Diyos, kapag nandiyan ang himala, pupuri ng Diyos, pinagaling na ako. But still, we can hide sin. Maaari tayong magtago ng ating kasalanan, bagamat may mga himala, bagamat may mga pagkain. But we cannot hide sin and keep it undetected in the presence of the glory of God. Because when God's presence comes down, everything gets exposed. In the light of His glory and in His holiness, there is nothing hidden that will not be revealed. Kapag naman ng Diyos, everything will be revealed. Walang sikreto ang sabi nga ni Jesus sa Luke 12:2. Walang sikreto na hindi maibubunyag
on the glory of God because they still have Egypt in their hearts. Bakit hindi ka makapag-worship in their worship? Bakit ang panalangin ay paulang puro kahiningan? Why can you not spend a time, a moment with God, you alone? Maybe we still have Egypt in our hearts. Baka ipapawad niyo. Alay ko. Amen, gabi na lang ako magaling. Mag-devotion ako. Pagdating ng gabi, mag-relax ko pa. Nakatulog na tayo sa pagod. When God's glory come down, when He came down and exposed them, nakano sila, dito na lang ako. Medyo magtatapos na sulok. Mas komportable dito. Baka maramaan ako. Nalabas mo tama. So the difference between being scared of God and the fear of the Lord. Alam po natin, Israel was scared of God. Natakot sila sa Diyos. But that is not the holy fear of God. Because the Bible says in 2 Timothy 1:7, God did not give us the spirit of fear. God does not want us to be scared of Him. But He gave us the spirit of love, power, and discipline. The man who is scared has something to hide. What was the first response of Adam when God was walking in the garden? Siya po'y nagtago. Bakit? Dati, tatakbo siya. Nagsalubong siya. Hello po, gusto na po. Saan po tayo ngayon? Pero dahil siya nagkasala, siya nagtago. He hid from the presence of the Lord. But the man, every God, has nothing to hide. Isang bagay lang ang pinatatakutan ng isang tao may banal na tao sa Diyos. He is afraid of being away from God. Ulitin ko po. Ang taong may banal na tao sa Diyos, a man who has the fear of the Lord, has only one thing to be afraid of, and that is to be away from the presence of God. Ayaw niyong malayo sa presensya ng Panginoon Diyos. Nakita niyo ba minsan yung mag-asawang puti na ang buhok, matanda na, pero kapit kamay naglalakad? Tapos may magpapatotoo, ay yan ang mga magulang ko, kahit kailan, hindi sila nagkanyaan ng lakad. Kung nasan si tatay, nandun si nanay. Di ba ganun yung matatanda noon? Kung nasan si nanay, nandun si tatay. You have just one thing to be afraid of, and that is to be away from the presence of God. Bakit? Because the fear of the Lord will keep us and make us stay away from sin. Pag tayo may banal na takot sa Diyos, na alam mo kasama mo ang Diyos, you feel the presence of God, you have the sense na ang Diyos kasama mo. Si Pastor Edgar, minsan daw pag nagdadrive ng isa, yung kamay niya nandito, Lord, kaya ganda ka po. Hold my hand. So kapag tayo may takot sa Diyos, alam natin kasama natin siya, binabatayan na tayo, natatakot tayo magkasama. Tama po. Kasi nandun ang focus eh. Lord, kaya ganda ka. Keep me away from sin. You have this fear of God. May isa pong lalaki ang tawag. Yung kabataan naman niya. Isip yung mga Kristiyano ng mga panong yun. Isang tanyag ng ministeryo worldwide, yung Praise the Lord Ministry, PTL Ministry. Si Jim Baker po ang founder and president nito. Nasaan po si Jim Baker? Nasa kulungan.
Bagamat siya po'y nagsisinat ng palinloob sa Panginoon. At nung siya po ay bumisita po ni John Revere na isa niyang kapwa-pastor, tinanong siya, bakit mo nagawa ito? Hindi mo ba mahal ang Panginoon? Nanlamig ka ba? At tumutulo ang luha, ang sabi ko ng man of God na ito, never did I felt na kailanman hindi nawala ang pag-ibig ko sa Diyos. Hanggang ngayon, I really love Jesus. So bakit ka magkaganyan? Ang nawala sa akin ay ang dala ng takot sa Kanya. I love Him so much, but I did not fear Him. Na-bless na rin kanilang ministry. Worldwide, may television network. Dumadagsa millions of dollars of donations and offering. He could buy the best cars. He could live the most comfortable life. And he loved Jesus very much. But he began to mawala na yung kanyang takot sa Diyos. Kaya siya po yung nagkasala ang pagmamulong. So God wants us to keep us out of these ditches. Alam mo kung naglalakad ka, bigla kang nakalali. Di ba minsan merong Shivali, baha, lumakad sa kasagsagan ng ulan. Nahulog siya dun sa manhole, natagpuan na siya sa may San Fernando. So gusto ng Diyos na as we walk with Him, huwag tayong makanan, huwag tayong mahulog. Saan po ito? Una, legalism. Religious rituals, outward things to give us a right relationship with God instead of a heart relationship. Ano ba yung legalism? Nagawa ko ng aking obligasyon. Ano naman po ang lawlessness? Disobedience. Hindi na natin sinusunod ang kalooban niya, ang kanyang pinabutos. But when we have this fear of the Lord, it will keep us out of these ditches of lawlessness and legalism. Why? Because when we fear God, saan tayo dadalhin ito? God will reveal His glory. Because it is everything that makes God God. Pasimplihin po natin. Nung ako'y bata pa, may mga desisyon na aming magulang na hindi ko lubusang maunawaan. Halimbawa, tumira na kami dito sa Pampanga. College na po ako nang natira kami sa San Fernando. So my father decided sa kanyang retirement age, they will build a house here in San Fernando. And for good, we will stay here. But I love Manila. Doon po yun, hindi ko maintindihan. Yung mga double cards ko nandoon. Yung inaamin ko yung mga fellowship nandoon. Just separation. At boring ko sa bayo. Hindi ko maunawaan. So sa ating relasyon sa Diyos, may mga pangyayari sa atin na hindi namin maunawaan. O desisyon na ating mga bunukas po maaari, hindi namin maunawaan. But because I respect and honor my parents, I have revealed. And now at this age, I thank God, my father did a wise decision. Marami nung ako'y kabataan na sinabi niya, alam mo ba't nandito tayo ngayon? Kasi matanda na ko. Gusto ko, doon kami sa barrio ng mga kamag-anak ko ng aking ina. Gusto ko, pag iwan ko na kayo, lalapit kayo sa mga kamag-anak ng mali ko. Para meron madamay sa inyo kahit wala na ako. Sa kanya palang desisyon, hindi ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan sa hinaharap at ang nais paghandaan. And I thank God for that decision. Kaya nandito po ako ngayon sa iglesia nito. Hindi nagkamali ang aking ama. Ganun din sa aking Panginoon.
Everything in your life makes God God. He is God. And we are not. We question God. We struggle before God. But He is God. Naiintindihan po natin ang Diyos ay Diyos. Whether we understand Him or not. Whether we're happy or not. Dahil hindi po politika ang Diyos. Gusto ko happy ka. Hindi po gano'n ang Diyos. Meron siyang plano sa atin. When He reveals Himself and He holds nothing back, it is to reveal His glory. Ulitin ko po tatagawin ko po. Nais ng Diyos na ipahayag ang kanyang sarili sa atin. At wala without reservation, He will reveal Himself to us. Gusto niyo po yun? I want to know you, Jesus. And then He will just come and reveal Himself, holding nothing back. Moses told God, I want to see your glory. He was not satisfied with that one encounter at Sinai. Lord, isa pa. Another encounter with you. Show me your glory. There was this hunger and thirst for the presence of God by Moses. Kaya nakatagal siya 40 days, 40 months ng fasting. He was just there watching, being filled with the presence of God. He needed no food for 40 days and 40 nights. Because he had this encounter with God. Abraham, Jacob, Joshua, they had an encounter with God, but not His glory. Bakit po? They did not ask. Sino lang ang mukit? Moses. And God said, you cannot look at my face, uncover and bleed. So God granted. Imagine po, God granted the desire of Moses. God showed His glory. Pero tinanggal niya lang si Moses doon sa may malaking bato. Moses, dyan ka. Magtago ka sa may likod ng malaking bato. On the cleft of the rock, and I will go and show my glory. And you will not. Jesus, when He met His disciples, it was not in His glory. When they saw Him making miracles, it was not in His glory. But He appeared to John the Apostle on the island of Patmos. Naghihiling ang kanyang mukha. The face of Jesus shone like the sun. Namiss po natin yung araw. Pag sikat ng araw, mas maliwanag pa dyan ang mukha ni Jesus. Anong nangyari kay John? He fell down like a dead man. Hinimatay siya. Hindi na nakalaman na makita ng kalwalhatian ni Jesus. So do we want to spend time in His presence? As Moses spent time with God, do we want intimacy with God? Na talagang pagpapalamot sa Diyos? Siyempre po, but we have to spend time with God. Lalo na sa panahon ngayon, ang dami ng time wasters. Ang dami po umaagaw ng ating oras, panahon at kalakasan. But still, show you pay the price and spend time in His presence. Alam mo po, a leader who does not spend time in the presence of God will be a leader that gives the people what they want instead of what God wants them to do. Pag kami mo ng mga pastor, nagkulang ng panahon in the presence of God, yung ilang mga tao, yung gusto nila, yun ang ibibigay nila. Si Saul, instead of obeying yung pinabukas ng Diyos, nag-compromise siya sa mga sinasabi ng mga tao, ng kanyang mga generals. Si Aaron, hindi siya sumama kay Moses. Maaari siyang sumama. Sa Exodus 19:20, sabi ng Diyos, "Oh Moses, Aaron, come to the mountain." But Aaron went back to the camp with the people.
Anong gawa mo kung bundok? Gawa ko pang tolda. Alis ko na yung asawa ko. Iba na ka. Alam na nangyayari ng tao. Ika na ka, Moses. He found more comfort in the presence of people than in the presence of God. So Aaron is an example of a leader that did not spend time in God's presence. So ano pong nangyari? He gave what the people wanted. Sabi nila, maggawa na ng Diyos yan at andito mga dito. As for this Moses, we don't know. Bababa pa ba siya? Ang tagal na niya. Naging na siya isang buwan na. Oh, tara, sumamba tayo. They still call the golden God, yung pong idol na Yahweh. Sila rin ay nagpasalamat for deliverance from Egypt. They dance around this idol. They confess that Yahweh delivered them, saved them, and healed them. In front of this golden calf. So Aaron reduced the image of God into a calf. Here is your God. Because Aaron's image of God was shaped by the society he came out of. 83 years of the life of Aaron he spent in Egypt. 83 years. So what was his concept of God? It's like the Egyptian God. Sa ating panahon, what do societies worship today? Romans 1:22-23. Professing to be wise, they became fools and changed the glory of God into an image made like the corruptible man and birds and four-footed animals and creeping things. So sa ating pong panahon ngayon, hindi na po tayo sumasamba sa harap ng mga kambing o ng mga imari, lalo na tayo na pumupunta sa church. But most of our societies today worship self. Sarili. Nakoraptible na. Kaya nga marami sa ating mga batas, ang marami sa ating mga batas ay sumisentro sa ating karapatan. Karapatan ng mga babae. Daw, ang marriage bill. Karapatan ng mag-asawa, daw, umatutuloy ang divorce in the Philippines. At marami pang mga karapatan na sumisentro po sa sarili. We have created a Jesus in the image just like us. Minsan nga na isang larawan si Jesus nakamaon, nakasakay sa isang single na motorcycle. Nugget Jesus. We made Jesus like us. Naintindihan ng Diyos ang ating rebellion. He understands us. But that is not the Jesus of the Bible. Jesus came down to become like us so that He could bring us to His level. Upang tayo ay ilagay na sa antas ng nais niya in His image and likeness. So ano ba dahilan ng mga kasalanan ngayon sa Iglesia? We have done what Israel did. We have reduced Jesus down to our level. Paano palalaman na may attitude na tayo ngayon? Anong ginawa ko ng mga Israelita kay Moses? Ikaw lang bang ang kinakausap ng Diyos? Sabi ni Cora, pinsan niya po yun. Magpinsan po si Moses at si Cora. Siya lang bang kinakausap ng Diyos? Siya lang bang nakakarinig ng Diyos? Siya lang ba natin magdedesisyon? They brought Moses down to the river. And what was the response of God? Bumuka ang lupa, nilamang si Cora at lahat ng sumama sa kanya. They did not fear Moses, and they did not fear the Lord. So when the glory of God is reduced, the church becomes more fleshly. Kapag wala ang banal na tao sa Diyos. Paano? The word is being preached. Nag-text tayo. O pag nabring ang cellphone mo, bigla kang tatayo, nandiyan ka pala, hello, hello.
Sana sinayin natin, tapos labas tayo po, wait po tayo ng answer. Tama po ba yun? Huwag po kayo magaling sa akin. So whenever the glory of God is reduced, the church becomes more messy. Saan ka pumunta, mamamalingke sa church? Naka-short pa? Short. Sa church ba, may bawal naka-short. So, pag Sunday service. Wala na po nag-short dito po mga pag Sunday. So they became fleshly after the cow was made. So the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the fear of the Lord is the beginning of intimacy. And intimacy, yan po ang simula so that God will reveal His glory. So today po, naalala natin si Moses. And he is a type of Christ. Because the fear of the Lord is the place of knowing God. Jesus knew God, knew His Father in heaven. And that kept Him in the center of the Father's will. Psalm 25:14, the secret of the Lord is with those who fear Him. Alam niyo po isa sa ating panalangin, katulad ni Noah, dahil ang mga pagsubok po sa kalikasan ay nasusulat na, Matthew 24. Famine, floods, wars. But in the days of Noah, God prepared him and his family. He built an ark. And the rest of man was saved. Will be extinguished. We still existed and we owe to one righteous man called Noah. Moses, to deliver the people of God, he was raised up. God had an encounter with him. So ano kung ating panalangin sa mga panahon ito, Lord, reveal your will. Prepare me, prepare my family, prepare our church. Speak to us in heaven, as you did with Abraham. Bago bumaba ang apoy mula sa langit upang tumukin ang Sodom at Gomorrah. Pinagpaalam nito ng Diyos, pinaalam niya kay Abraham. At si Abraham sabi niya, Lord, kung may 50, and then down to 10 righteous people, hayaan ba sila mamatay kasama ng mga masasama sa Sodom at Gomorrah? And God said, I will spare Sodom and Gomorrah for the sake of 10 righteous people. Pero wala akong sampol. So ito pong ating ipanalangin. But the secret of the Lord is with those who fear Him. Lord, totoo po ba yun? Ikaw po ba yun? Is this your will of God, this business deal? Lord, do you want me to open this? Do you want me to go here? The secret of the Lord is with those who fear Him. Kayo po ba? Yung po ba sikreto nyo, sinasabi nyo sa marami? Only with those intimate friends. Tama po. Yung pinagkakatiwalaan mo. Best friend mo. Yung alam mo mapagkakatiwalaan. So God shares His secrets with those who fear Him. You want to hear God? Nais mo natin siyang marinig? Nais mo ba kausapin tayo ng Diyos? It is with those who fear Him. And the key is intimacy with God. Ito po ang bunga when we fear God. Young people, it starts with honoring and respecting our parents. Because as we respect and honor and obey our elders, silang magamitin ng Lord to teach us, to train us up in the way we should go. Alam niyo po ba may mga kaibigan ng Diyos? God
has friends. Two men in the Old Testament. They were called the friends of God. Why? They perfectly exemplified the fear of the Lord. Meron silang banal na takot sa Diyos. Si Abraham, he was willing to sacrifice his only son in God's command. Dahil inutos ng Diyos at His command, he was willing to sacrifice Isaac. God talked to Abraham about his plans. Abraham influenced the decision of God. Abraham knew God as the Jehovah Jireh. God will provide. He will provide an offering. And sure enough, when he was about to kill and offer his only son, God stopped him. At bigla po, may isang hayop. Nasabi ng suman. At sabi na si Isaac, yung hayop po ang kanyang inawal sa Lord. So God provides. It came from Abraham. The Lord shall provide. Moses, he knew the ways of God. And if you will read for the book of Exodus, ilang beses, and Moses did as the Lord commanded. And Moses did as the Lord commanded. And Moses did as the Lord commanded. To the very God, he knew the ways of God. And we know, minsan lang niya dinisobey si Lord, tama po? In 40 years, minsan lang. And it cost him the promised land. But God is good. In the time of Jesus, mag-appear ang Espiritu at mag-appear si Moses kay Jesus. So he still went to the promised land. Kaya naman, after hundreds of years. John 15:14, Jesus said, "You are my friends if you obey me. If you love me, keep my commandments." And if we fear God, that's the beginning of an intimate relationship. So bago po tayo magtapos, a challenge and a question to all of us. Are we willing to pay the price? To spend time in the presence of God? Church, I'm also talking to myself. When we become so busy sa trabaho o maging sa ministry, at the cost of yung time spent with God ang nawawala sa atin, o nalilesen, o yung tira-tirang panahon. Alam niyo po ang matalinoon? Nalilesen po ang ating pagkatakot sa Diyos. Napapalitan yung fear of the Lord ng familiarity. Familiar kami. Tapos yan, magpapaandam ko. Lalapit ako magpaandam. Then, back to business. Familiarity. Kunting bawas lang naman sa numero ng pagbabayad ng tax. Hindi kami nag-i-issue ng festival. Sayang ang tax. Napupunta lang sa orasyon. So back to this challenge. Pag ipinagpapalit mo natin, when we become so busy, whether ministry, whether serving people, at the expense of time with God, ang nawawala sa atin ay ano? The intimacy with God. Intimacy with God. Ang isang malalim na pagkakilala sa Diyos. Gusto mo ba maging isang Kristiyano na hindi mo kilala ang iyong Panginoon? Paano ba malaman ang kalooban ng Diyos? Paano ba naririnig? Tama ba ito o mali? Ito gusto ko eh. Yes, you are a Christian. But you walk through this earth not knowing
Saan ba patungo ang buhay Kristiyano ko? Totoo po ito. Kaya ang ilang matatanda ng Kristiyano, nabugal ng isang pagsubo, ng isang struggle, ng isang pagkamiso. Hindi ko kang Egypt. Church, a challenge. Don't let Egypt stay, but it will be a priority. Mahirap po sa panahon natin. Mahirap. It will take such a decision. Lord, this time is just between you and me. Lord, I want to know you more. Lord, mahirap pero gagawin ka ng kalooban. Lord, hindi kalutihan ang sundin ng pinuputos. Nasundin ng aking sarili at ikaw ang aking sundin. We begin to walk with the fear of God. Lord, ano po po hindi iisipan po? Lord, ayaw po ang attitude na ito. Lord, matagal na po akong nakikipag-diskusyon sa iyo, sa aking pamilya. Lord, marami akong binaniwala sa aking Christian life. But when we decide, Lord, bring me to yourself. Ilapit mo po ako sa iyo, Lord God. That I will know your heartbeat. That you will reveal your mind. That I will become like you, Lord Jesus. Be transformed from glory to glory. And then we walk in the fear of the Lord. And then God will just come and reveal himself to you. Ano po inawin natin kanina? Lord Jesus, there is no way of fear. Because heaven and earth will pass away. But he that doeth the will of God shall never end. Tayo lahat ay kanya.